Narito na muli mga boss ang karugtong ng kabanata sa buhay ni Harvey York. Nagkakamali kayo ng inaapi. Pasensya na mga boss, ngayon lang ulit nakapag-upload na busy ang boss nyo, hehe. Maraming salamat Kabanata po. 636. Ngayon, ang malamig na mga mata ni Harvey York ay nakatingin kay Chopper Leon at sa kanyang mga gangster na subordinate. Ang mga boss ng gang tulad ni Chopper Leon ay madalas na kumilos ng mataas at makapangyarihan, na parang nakatira sa itaas ng mga ulap, tinitingnan ng mga magsasaka at hinahamak ang karaniwang mga katutubo. Gayunpaman, ang kanilang pagmamataas ay walang silbi dito. Nang maramdaman nila ang malamig na tingin ni Harvey York, lahat sila ay gumapang papunta sa lupa. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at ang malamig na pawis ay bumagsak sa kanilang mga mukha. Alam din nila ang lahat na ang buhay ng kanilang pamilya at ang kamatayan ay magpapasya kay Harvey York. Habang ang kanyang malamig na mga mata ay nakatingin sa mga gangster, si Harvey ay nagsalita ng nakakalason, "Hindi kita papatayin, ngunit ikaw pa rin ay kailangang parusahan. Ang pagkamatay ng aking kapatid ay hindi nababahala sa iyo. Ngunit nananatili ang katotohanan, kinilabutan mo siya. Bawat isa sa inyo ay dapat lumuhad sa harap ng kanyang libingan sa loob ng 3 buong araw." Oo, oo, oo. Si Chopper Leon ang unang nagsasalita, nanginginig sa kanyang mga paa. "Oo, naiintindihan namin. Gumapang kayo dito ngayon." Walang babangon. Sa utos ni Chopper Leon, lahat ng kanyang mga subordinate ay gumapang sa libingan ni William Bell at bumagsak sa isang nakaluhod. Si Chopper Leon ay walang oras para sa kahihiyan, ngunit siya pa rin ay hindi nang ahas na tumingin ng direkta sa mukha ni Harvey York. "Prinsipe York, magtatayo kami ng isang malaking sementeryo dito lalo na para kay Mr. Bell at italaga ang mga tao upang bantayan ang lugar na ito. Ipinapangako ko sa iyo, walang maaring manakot kay Mr. Bell kailanman muli." Nasimangot si Harvey York, ngunit hindi niya tinanggihan ang alok. Ang pag-iisip ng pagbuo ng isang sementeryo para kay William ay hindi kailanman nangyari sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Iniisip ito ni Chopper Leon. Tila maaaring magamit ng taong ito ang lahat, hindi nakakagulat na siya ay maaaring maging nangungunang gang boss sa Buckwood. Nang walang pagsalita, lumingon si Harvey sa mga sundalo ng sword camp at bumulalas. "Salamat sa inyo para sa inyong pagsusumikap, mga kapatid. Ang paglilingkod sa prinsipe ang ating responsibilidad. Lahat nagyelo, ang prinsipe. Ang digmaan na walang pulbura ay sa wakas natapos." Isang kahihiyan ang nangyari dito at nakalaan upang manatiling nakatago. Ang Silvas ay hindi maglakas loob na magbubuga ng anumang bagay na walang kaparekan, at inutusan ang mga gangster na isara ang kanilang mga bibig. Marahil kapag ang Silvas sa wakas ay nawala, kung gayon ang mundo lamang ang nakakaalam. Sakto nang paalis si Harvey York, si Leon Silva sa kanyang putol na tuhod ay biglang nakataas ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Prince York, naisip mo ba talaga na kaming Silvas ang mga nag-orkestra kay William Bell? Ang pagpatay kay Bell noon, na kami ang totoong masterminds." Medyo nagbago ang mga ekspresyon ni Harvey York. Ginawa niyang makita ang ilang iba pang mga silhouette sa footage, ngunit siya ay hindi pa rin makumpirma ang kanilang aktwal na pagkakakilanlan. Sa pag-iisip ng mabuti, talagang may iilang mga detalye na nagkakahalaga ng pagsisiyasat. Nakakahiya na kahit si George Zabel ay maaaring ibawas ang mga pahiwatig na ibinigay. Kung ang ibang tao ay talagang kasangkot sa sitwasyon. Maliban kung si Prince Silva ay mag-ikot sa lahat ng iba pa ay mananatiling isang edukadong hulaan. Sabihin na ipinagkanulo ni William Bell si Harvey York at lumabas ang plano ni Harvey at makatakas sa ibang ruta. Si Harvey ang mga negosyo na kasangkot sa maraming mga partido. Ang gobyerno, mga opisyal, ang hukbo, ang mga gangster. Paano ang Silvas ay maaaring sumalungat sa kanilang lahat ng sabay-sabay? Sa makatuwid, ang ibang tao ay dapat nahilahin ang mga string sa likod ng Silvas. Sa pagtingin sa nagbabago na ekspresyon ni Harvey York, naramdaman ni Leon Silva na nagtagumpay siya. Kung ngayon, maaari nating maikapitalize ang lahat ng iyong maayos na plano. Ngunit ang Silvas mula sa dati ay walang ganoong kapangyarihan. May sumuporta sa amin mula sa likuran ng mga eksena,
Ginagawa kaming gumawa ng maruming gawain. Sino ito? Ang tono ni Harvey York ay kasing lamig ng yelo. Prince York, hindi mo pa ba napagtanto? Ito ay ang iyong mahal na nakababatang kapatid na lalaki, si Quinton York. Si Leon Silva ay tumawa ng malamig habang binibigkas niya ang pangalan. Nahulaan na ni Harvey kung sino ang tunay na mastermind, ngunit mayroon pa rin siyang halo-halong damdamin tungkol dito kahit na pagkatapos na marinig ang pagtatapat ni Leon Silva. Ang pamilya ng isang hari ay walang pagmamahal. Hindi ba pareho ito na kasama ang mga pamilya na mayroong lahat ng kayamanan at pera sa mundo? Patuloy na nakikipag-usap si Leon Silva. Hindi ko alam kung bakit ka umatras mula sa Buckwood dati. Alam ko lang na may isang tao sa Yorks na pinigilan ang Quinton York mula sa pakikitungo sa iyo at hinuhubaran ang lahat sa iyo. Kabanata 637. Ngunit galit na galit si Quinton York. Lumapit siya sa akin ang kanyang sariling pagsang-ayon. Ang kanyang layunin ay simple, at iyon ay upang hindi kapayagan ng pagkakataon na bumalik sa Buckwood. Ngayon, naintindihan na ng lubos ni Harvey York kung bakit ang Silvas ay nakitungo kay William Bell. Orihinal na, ang pagkakaroon ng buhay ni William Bell sa Buckwood ay kapaki-pakinabang para sa Yorks. Hindi bababasa, kaya nila obserbahan ang mga plano ni Harvey York sa pamamagitan ni William. Ngunit ang Silvas ay biglang nagplano laban kay William at ginamit ang mga foul scheme upang makamit ang kanilang layunin. Si Quinton York pagkatapos ng lahat, ibig sabihin ito ang lalaki mula sa footage ay si Quinton York. Pagkatapos, ang iba pang mga malabo na silhouette, kasama rin ba si Queenie York at ang kambal? Pinag-aralan ni Leon Silva ang mukha ni Harvey. Bumantong hininga siya at sinabi, kung kaming Silvas ay hindi masyadong ambisyoso, hindi si Quinton York magkakaroon ng pagkakataon na kontrolin kami. Isang kahihiyan na nabulag ako sa aking mga obsessions. Hindi ko sinukat ng maayos ang kapangyarihan ng Silvas. Hindi mali sa akin ang gumawa ng aking paglipat, ngunit ako ay nabigo sa tumpak na hatol ng aking mga limitasyon. Patuloy na nagsasalita si Leon Silva. Prince York, nagwagi ka sa lahat. Ito ay mula pa noong sinaunang panahon, ngunit ngayon, ang aking pagkawala ay hindi makatarungan. Pinahihit ni Harvey York ang kanyang sakong at umalis, ang kanyang ekspresyon na malamig na yelo. Lumipas ang oras, sa panig ng Zimmers, pinatuyo na ni Mandy Zimmer ang kanyang luha. Mayroon siya na nanghina ng 3 beses mula sa pag-iyak ng sobra, tinawag ni Simon Zimmer si Senior Zimmer sa kanyang telepono upang humingi ng impormasyon, ang Senior Zimmer ay natural na sumusunod sa insidente ng malapit. Sumimangot siya at sinabi, nakatanggap lang ako ng balita mula sa labas. Parang natapos na ang away. Ngunit walang lumabas kahit na sa huli. Si Harvey York ay hindi makikita kahit saan, alinman. Ang live-in son. Inlo malamang na namatay doon. Dahil sa mga alingaw-ngaw na nagsasabi na si Mandy Zimmer ay lihim na kasintahan ni Prince York, si Senior Zimmer ay nag-aalala pa rin tungkol sa kanyang kaligtasan. Matapos ang insidente ni Harvey York, tinanong ni Senior Zimmer, kumusta si Mandy? Senior, nahimiti siya ng 3 beses. Bumantong hininga si Simon Zimmer, galit na bulalas ni Senior Zimmer. Kumusta ang ginagawa niyo? Bigyan niyo ng ginhawa ang tao. Aliwin mo siya ng maayos. Sabihin mo sa kanya na mabuti para sa kanya ngayon na si Harvey York ay namatay. Ngayon ay maaari siyang magpakasal sa ibang tao nang walang pag-aalaga tungkol sa anumang mga repercussions. Kung hindi kasama ang Silvas, makakahanap kami ng isang mas mahusay na pamilya. Kahit na ang pagiging ginang ni Prince York ay magiging mabuti. Lahat ng naaalala mo, patay na si Harvey York. Ang pagkakataon para sa mga Zimmers na tumaas ay narito. Sa kabilang panig ng telepono, si Senior Zimmer ay sumabog na tumatawa. Hindi dapat magkaroon ng mga alalahanin tungkol sa kay Prince York ngayon na patay na si Harvey York, tama. Ang mga Zimmers ay walang kahihiyan na ibigay si Mandy Zimmer bilang isang ginang para kay Prince York. Kahit na kung siya ay ginawang isang walang pangalan na babae, si Prince York malamang nabigyan ng Zimmers ng walang katapusang pabor.
Hindi mapigilan ni Senior Zimmer ang kanyang kasiyahan at bilang siya naisip ang katanyagan at kaluwalhatian na darating. Ito ang aking kapalaran. Maya-maya, binuksan ni Mandy Zimmer ang mga mata. Tinipon niya ang kanyang natitirang lakas upang tignan si Simon Zimmer at Lillian Yates. Ama, ina, kumusta ang sitwasyon kay Harvey? Pinakawala ni Simon Zimmer ang isang malaking buntong hininga. Nagpanggap siyang nagdalamhati, ngunit hindi niya maitago ang kagalakan sa kanyang mga mata. Matapat kung sasabihin sa iyo, Mandy. Mas mabuti para sa iyo kung ako ay hindi sinabi sa iyo. Ama, ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Mandy Zimmer, hinawakan ang braso ni Simon. Mabuti kung nais mong malaman, ngunit dapat na ay pangako sa akin na manatiling kalmado ka. Ayon sa impormasyon mula sa iyong lolo, si Harvey York ay dapat napatay na ngayon. Sinabi ni Simon Zimmer, si Mandy Zimmer ay nanginginig ng bahagya at nahulog sa lupa, nagbubulong, Harvey. 28. Kahit na dumating ang gabi, hindi bumalik si Harvey York. Ang balita ay gumawa si Mandy Zimmer ng malabo muli. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang asawa ay patay na. Inayos ni Senior Zimmer ang isang malaking party sa gabi, sinasabi na ito ay pagdalamhati sa pagkamatay ni Harvey York. Ang katotohanan, ito ay isang pagdiriwang, ang Zimmers ay sa wakas ay natanggal ang live-in na manugang. Sa kanyang pagkalito, si Mandy Zimmer ay dinala sa party nina Simon Zimmer at Lillian Yates. Si Cynthia Zimmer, sa kabilang banda, ay naglock sa kanyang silid na walang balak na umalis palabas. Nakatago sa loob na walang nakakita, tumulo ang luha niya na dumadaloy hanggang sa puntong siya ay halos mabulag na. Sa Zimmer Villa, tumayo si Senior Zimmer, nanginginig, habang hawak niya ang isang tasa na puno ng alak. Ang layunin ng gabing ito ng party ay simple. Bilang isa, upang maibalik ang pagkakakilanlan ni Mandy Zimmer bilang isang Zimmer. Bilang ng dalawa, upang ipagdiwang si Mandy Zimmer na sa wakas ay muling nakuha ang kanyang kalayaan, ganap na libre mula sa kanyang pagkakadena. Bilang ng tatlo, upang ipangaral ang aming patuloy na suporta para kay Mandy Zimmer bilang CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Dahil ito pa rin ang aming negosyo sa pamilya, dapat i-endorso ng lahat. Si Senior Zimmer ay nasa isang masayang kalagayan. Si Harvey York ay patay na, at si Mandy Zimmer ay putik na lamang kasama ng walang pakay. Ano ang pinsala niya na patuloy na hayaan siyang maging CEO? Ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Ang iba pang mga Zimmers lahat ay ganap ang kanilang mga tasa na mataas, puno ng ngiti. Ang kaligayahan mula sa pagdiriwang ng bagong taon ay hindi maaaring lumapit dito. Ang mga ekspresyon ni Simon Zimmer at Lillian Yates ay pinananatiling patuloy na nagbabago, at pagkatapos ay pinilit nila sa isang ngiti. Pareho silang matalinong tao, naisip nila iyon ang magbabago sa kanilang katayuan sa pamilya matapos si Harvey York na namatay. Ngunit sa pagtingin sa saloobin ni Senior Zimmer, alam nila na walang nagbago. Ano ang masasabi nila? Namatay na si Harvey York, at ang mga patay ay hindi na mabubuhay. Si Mandy Zimmer ay walang pakay, mukhang siya ay nawala ang kanyang kaluluwa. Habang ang Senior Zimmer ay nagkakaroon ng isang tiyan na puno ng alak at pagkain, lumingon ang kanyang tingin kay Mandy Zimmer at ngumiti siya. Oh, Mandy, dahil ang walang halaga na sako ng basura ay wala na, ikaw ay isang walang asawa. Ang Buckwood ay puno ng mga kalalakihan na may talento. Sabihin mo sa akin kung mayroon kang kahit sino sa iyong isip, aayusin ko ito para sa iyo. Kung wala ka talagang ideya kung sino ang pipiliin, makakatulong ako kasama mo rin yan panigurado. Hindi ito magiging isa pang walang halaga na sako ng basura sa oras na ito. Maingat kung piliin ang mayaman na tao para sa iyo. Matagumpay si Senior Zimmer. Tumingin siya sa unahan sa maputik at nalilito na estado ni Mandy Zimmer. Pagkatapos lamang ay maaari niyang utusan siya bilang nais niya. Lolo, hindi ako magpakasal sa ibang lalaki. Kukunin kong manatiling balo para sa kanya. Sa kabila ni Mandy Zimmer na mukhang siya ay isang nawawalang kaluluwa, sinabi pa rin niya ito. Hindi, bata ka pa. Iyon, at ikaw ay isang Zimmer,
Kung sasabihin ko sa iyo na magpakasal sa ibang lalaki, magpakasal ka sa ibang lalaki. Iniwas ni Sr. Zimmer ang kanyang kamay na puno ng pangangibabaw. Sigurado ka bang gusto mong magpakasal ang aking asawa sa isa pang lalaki? Sa sandaling iyon, isang tinig na kasing lamig ng yelo ay sumigaw mula sa pasukan ng bulwagan. Ang bawat tao'y hindi sinasadya na tumingin sa direksyon ng pasukan. Sa susunod na segundo, ang mga babaeng Zimmer ay sumabog sa malakas na hiyawan ng takot. Nakatayo doon si Harvey York. Ang lalaki na nabalitaan na patay ay talagang nakatayo doon. Buhay siya. Harvey York. Nanginginig si Sr. Zimmer sa kanyang paa. Halos siya ay nawala sa kanyang balanse at nahulog sa lupa. Ikaw ba o isang multo? Ang nagulat na si Zack Zimmer ay natakot hanggang sa punto kung saan halos magtago siya sa ilalim ng isang mesa. Naguguluhan ang lahat. Natakot sa kanilang isipan, isang lalaki na inihayag bilang namatay ay bumalik ng buhay. Paano ito magiging? Nanginginig ang Zimmers. Karamihan sa kanila ay nasa gilid ng pagtanggap ng mga atake sa puso. Kabanata 639. Mukha ba akong multo sa inyo? Sumakay si Harvey York sa bulwagan na puno ng takot ang mga taong nakatitig sa kanya, at huminto mismo sa harap niya si Zack Zimmer. Nanginig si Zack Zimmer at inabot upang hawakan ang kamay ni Harvey. Naguguluhan, at nauutos siya, ito ay mainit-init. Buhay ka pa. Paano ito magiging? Malamig na sagot ni Harvey York, tila tulad mo talaga gusto mo akong patay. Ha? O hindi. Hindi walang malay na sinabi ni Zack Zimmer tinanggihan ang pag-angkin. Hindi siya sigurado kung bakit ganoon siyang natatakot sa aura ni Harvey York. Harvey. Si Mandy Zimmer ay bumalik sa kanyang katinoan sa sandali na lumitaw si Harvey. Nagmadali siyang pumunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ibinalik ni Harvey York ang yakap at tinapot siya sa ulo. Pinag-alala kita, dapat na bumalik ako ng mas maaga. Hindi, natutuwa akong nakauwi ka na. Ang mga manunood ay lumago ng naiinis sa pamamagitan ng nakakaaliw na eksena na ginampanan ng dalawa. Bahagya na pinigilan ni Sr. Zimmer ang kanyang sariling panginginig. Tumingin siya kay Harvey York kasama ang isang nakakagulat na titig. Imposible. Ang Silvas at Chopper Leon ay pinayagan ang isang tulad mo na bumalik ng buhay. Oo, paano ka pa nabubuhay kung nais ng Silvas na tapusin ka? Ito ay pangkukulam. Dapat patay ka na. Ang iba ay nagsimulang makipag-usap sa bawat isa. Sa kanilang mga mata, ang eksena sa harap nila ay isang imposible. Kahit si Mandy Zimmer, na nasa braso ni Harvey York, itinaas ang kanyang ulo upang titigan siya ng nalilito sa mga mata. Tama, Harvey, nakalabas ka dyan sa sitwasyon. Tumawa si Harvey York. Sinabi ko sa iyo na hahawakan ko ang lahat. Mayroon akong isang kaklase na pinatay ng Silvas 3 taon na ang nakalilipas. Hindi ka panipaniwala ang kanyang mga magulang. Sila ay handa para sa kanilang paghihiganti mula pa noon. Nagpunta lamang ako upang pukawin ang Silvas upang matulungan sila, ang mga magulang na may plano. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay gumawa ng kanilang paglipat sa harap ng libingan ng aking kaklase at agad na nakitungo sa Silvas, si Chopper Leon, at lahat ng kasangkot. Sila ay dinala ang mga tao mula sa militar. Nagkatinginan ng lahat. Sok. Sinabi pa nila na kapag ang Silvas ay tapos na, kahit na ang mga negosyo ng Silvas ay ibigay sa akin. Ang Zimmers ay lumago ng natulala pagkatapos marinig ang paliwanag ni Harvey York. Tumingin silang lahat sa kanya na parang sinabi niya ang isang bagay na lubos na hindi mapag-aalinlangan. Paano ang isang live-in na manugang na lalaki ay may ganoong magandang kapalaran? Ang mga magulang ng kanyang kaklase ay talagang mayroong hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sobrang madali nilang makitungo sa Silvas, Chopper Leon, at lahat ng iba pang mga boss ng gang. At pagkatapos ng lahat, pupunta sila upang ibigay sa kanya ang lahat ng mga negosyo ng Silvas. Kung gayon, hindi ba siya makakakuha ng milyon-milyong dolyar sa isang iglap? Pagkatapos, hindi ba siya tatalikod mula sa isang marumi na daga sa kalye at binugbog ang lahat at maging bunsong CEO sa Buckwood? Harvey,
Ako, mabilis na gumanti si Senior Zimmer sa sitwasyon. Hindi mahalaga kung paano at kung bakit ginawa ni Harvey York ang koneksyon sa tulad ng hindi kapani-paniwalang malaking shot, mayroon siya upang agad na gumawa kay Harvey. Paano makontrol ang isang taong tulad nito ang Silvas na mga negosyo? Kung ang Zimmers ay maaaring gumamit ng reputasyon ng Silvas, kung gayon maaari tayong maging isang first-rate na pamilya sa Buckwood sa isang iglap. Habang nagsimulang mag-isip ng mga paraan si Senior Zimmer kung paano suyuan si Harvey York, si Harvey ay umalis na kasama si Mandy Zimmer. Ang Zimmers lahat ay walang malay na nagmamadali sa labas. Ang mga negosyo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sino ang hindi magiging excited tungkol doon? Pagkatapos ay binigkas ni Senior Zimmer. Mula ngayon, si Harvey York ang magiging pinakamataas ng Zimmers. Habulin niyo siya. Isang tunay na kahihiyan na sina Harvey York at Mandy Zimmer ay nawala sa kanilang mga tanawin. Sa gabi, dinala ni Harvey York si Mandy Zimmer sa Spinning Restaurant sa Buckwood Tower para sa hapunan. Hindi sinasadya na nakilala nila si Sean Bell, matapos makita ang dalawang matatandang tao. Ang huling pagdududa ni Mandy Zimmer patungo kay Harvey York ay natanggal. Kalaunan ng gabing iyon, nagdial si Senior Zimmer kay Harvey York nang hindi bababa sa ilang dosenang beses. Tulad ng para sa iba, lahat sila ay nagmadali sa bahay ni Simon Zimmer. Naturally, nais nilang kunin ang pagkakataon na makagawa kasama si Harvey York. Siyempre, mas mabuti kung maaari nilang sipsipin ang kanyang pera sa kanyang mga kamay. Walang tiyaga si Harvey York. Sa wakas ay sumagot sa tawag at sinabi, sasama ako kay Mandy Zimmer upang sakupin ang Silva Corporation bukas. Kung nais mo, maaari kang sumama. Tumigil na at nakakagambala sa amin para sa gabi. Kabanata 640. Kinabukasan, maagang umaga, ang pamilya Zimmer ay sabik na sumunod kay Harvey York at Mandy Zimmer sa Silva Corporation. Kahit na ang hindi matatag na si Senior Zimmer ay sumama kasama nila. Gaano kaluwalhati ito? Walang paraan na papayagan niya ang kanyang sarili na makaligtaan ito. Naging masigla ang mga Zimmers nang makita nila ang daang palapag na gusali na tanggapan ng Silva Corporation. Kahit na hindi magawa ng Silva Corporation na ihambing sa Sky Corporation, mayroon na medyo isang kahanga-hangang kumpanya. Dahil ang Sky Corporation ay direkta sa ilalim ng utos ni Prinsipe York, hindi lamang sa anumang ordinaryong kumpanya na maaaring ihambing ang sarili sa Sky Corporation. Kahit na sa mga unang pamilya na may marka sa lahat ng Buckwood, ang isang negosyo tulad ng Silva Corporation ay mahirap makuha. Sa ngayon, napuno ang mga Zimmers ng kaguluhan, hindi naiiba si Mandy Zimmer. Matapos mahanap ang reception desk sa bulwagan, si Harvey York agad na ipinahayag ang kanyang hangarin. Ako si Harvey York, narito ako upang kunin ang Silva Corporation. Tumingin sa kanya ang receptionist, naguguluhan, galit ka ba? Hindi ko pa naririnig ang gayong balita. Sinabi ni Mandy Zimmer, hindi ba bumagsak na ang Silvas at lumabas na sa Silva Corporation? Hindi ba si Leon Silva ay nagbitiw sa posisyon ng CEO? Oo, tama ka. Ngunit ang Silva Corporation ay hindi buong pag-aari ng Silvas. May board pa rin ng mga direktor, at nakuha na nila ang shares ng Silvas. Ipinaliwanag ng receptionist, nagbago ang ekspresyon ni Mandy Zimmer. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na may ibang kumokontrol sa shares ng Silva Corporation? Kahit na ang mga taong nagtatrabaho dito ay alam na ang Silvas ay mga tuta lang. Ang receptionist ay nakatingin sa kanilang lahat, si Mandy Zimmer ay medyo nakaranas ng kakaibang mga pangyayari, kaya ang ganitong uri ng bagay ay hindi magiging face sa kanya. Gayunpaman, ang isang bagay na tulad nito ay isang bihirang paningin. Nasimangot si Harvey York, may natanto siyang bagay. Ang Yorks, si Quinton York. Siya ay may kabuuang kontrol sa lahat ng mga shares ng Silvas mula pa sa simula. Kaya't talagang nangangahulugang ang Silvas ay kabilang sa Yorks. Sila ay mga tuta ni Quinton pagkatapos, ang Silva Corporation ay palaging kay Quinton York. Sa sandaling si Senior Zimmer at iba pang mga Zimmers ay tumingin sa kanilang daan sa harap, agad silang nagtanong,
Ano ang nangyayari? Mabilis na sumagot si Queen Zimmer matapos suriin niya ang telepono. Lolo, ang Yorks ay may kabuuang kontrol ng shares sa Silva Corporation. Matapos mawala si Leon Silva sa kanyang posisyon ng CEO at ipinasa ang mga shares ng Silvas, ang buong kumpanya ay nasa ilalim ng kontrol ng Yorks. Ang Yorks, lahat ng Zimmers ay tumingin sa bawat isa. Sa Southlight, ang pangalang iyon lamang ang sasabog sa takot sa puso ng lahat. Sinabi ni Senior Zimmer, kaya nangangahulugan ito na ang Silva Corporation ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Yorks. Wala itong kinalaman kay Harvey York at sa lahat. Tumango ang receptionist. Tama, ang Silva Corporation ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Yorks mula noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang ibang tao ay walang kinalaman dito. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang lakas ng loob mula sa sinasabi na nais mong sakupin ang Silva Corporation. Ito ba ang inyong unang pagkakataon sa Buckwood? Hindi ba magkaroon ng anumang pangunawa? O lahat kayo ay niloko ng isang tao, at ngayon ikaw ay naghahanap muli ng problema dito? Ang kumpanyang ito ay nagsisilbi ng direkta sa Yorks. Kung ikaw ay nais na magdulot ng isang kaguluhan dito, ang pinakamahusay na kung isaalang-alang mo ang mga kahihinatnan. Ang receptionist ay binaril sila ng isang sulyap ng may paghamak, sino man ang mga taong ito. Gaano katindi ang pagpunta nila rito upang magpakita? Hindi ba sila natatakot na mukhang hinamon sa pag-iisip? Ang pagbabago sa mga mukha ng Zimmers ay hindi mahulaan. Para bang agad silang lumipat muli, at ang paningin ay tunay na kapana-panabik na makita. Noon lang, isang tao na may hawak na pamagat ng Silva ang bagong CEO ng corporation, si Joel Flynn ay lumakad sa loob, sinamahan ng kanyang mga tauhan.